Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw, Pilipinas! Kayo'y nakikinig sa Special on Saturday sa DAR sa DZRH. Ngayon po, sa ngalan ng birthday boy, Dr. Cesar Chavez, inyo pong makakasama sa isang oras na programa sa DAR sa DZRH. Ang inyong lingkod, Tina Nolasco. At ngayon po sa ating episode sa DAR sa DZRH ay ating matutunghayan ang kwento nitong programa. May ganito palang programa ang DARA, ang Lawyers to the Beneficiario program nitong DARA. At syempre malalaman natin ang kwento ng mga agrarian reform beneficiaries na nagkaroon na ng resulta, ang mga kaso na hawak nitong ating mga abogado sa DAR at syempre ang naitulong ng DAR sa ating mga ARBs. Inyo pong makakasama muli sa ngalan ni Cesar Chavez, ang inyong lingkod, Tina Nolasco. At sa ating unang bahagi nitong programa, ipapakilala ko muna sa inyo ang ating mga panauhin ngayon, live na live dito sa ating DZRH studio. Mula pa itong ating mga ARB sa Oriental, Mindoro. At bumiyahe nga raw ito kahapon. At syempre, ang ating mga abogado sa DAR. Ito, unahin muna natin si Attorney Lourdes Mingoa, ang Chief Legal DAR Mimaropa Regional Office. Attorney Lourdes, magandang umaga. Pakilala niyo po ang inyong sarili. Magandang umaga po.
Ang inyong lingkod, si Attorney Lourdes V. Mingoa. You can call me Det. Ako po ang Regional Chief Legal ng Mimaropa. Next naman. Next, maraming salamat, Attorney Lourdes at si Attorney Jesus o Jesus Franco Lascakite o Attorney Tomas. Ito, ang Chief Legal naman ng DAR Oriental Mindoro. Attorney Tomas, magandang umaga. Hello ma'am, magandang umaga po. Yan nga, sabi ko nga, mula po kayo sa Oriental Mindoro, ang DAR Oriental Mindoro. Yes, At kasama na rin po natin ngayon sa studio ang ating Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Nandito si Tatay Edison De Roma. Tatay, galing pa kayo sa Pola Oriental Mindoro, Tatay. Opo, ma'am. Magandang umaga po. Ilang taon na si Tatay? Bali 64 na po ako ngayon. 64, yun. Mukhang, sabi nga dito ni Sir Janelle, na mukhang 63 lang. At nandito naman si Nanay Anselma Siguenza, ang isa rin po sa ating mga ARB na nagkumonsulta sa ating mga abogado sa DAR, kaugnay nga sa kanilang mga usaping legal sa lupa. Eto, si Nanay Anselma Siguenza. Magandang umaga. Good morning po. Nabanggit ko nga po kanina, ating tatalakayin, ano nga ba itong Lawyers to the Beneficiario program ng DAR? Maaaring ilan sa inyo, at lalo ng ating mga kababayan na magsasaka, mga mayroong ari-arian, mga lupa sa ating mga probinsya ngayon na nanonood, nakikinig sa ating live sa Facebook, sa YouTube, sa DZRH TV. Tayo po ngayon ay napapanood nationwide, worldwide, hindi lang po dahil napapanood din tayo sa ibang bansa, hindi lang sa Pilipinas. At tayo nga po ngayon ay napapakinggan din sa DZRH Radio, sa ating transistor radio na 666. Okay, pakwentuhin na natin itong si Attorney Lourdes muna. Okay, Attorney Det, sabi nga. Yes, Attorney Det. Ano nga po ba itong Lawyers to the Beneficiario program? At paano po ito nabuo, Nitong bakit po ito nabuo, kailan po ito nabuong programang ito? Yes, yeah. So, itong programang ito, Lawyers to the Beneficiary, nabuo ito at the height of COVID, nung 2020. Yes. At that time, hindi lang naman economic downturn ang na-experience natin. So, pati yung mga services, ang tinamaan dyan is legal services. So, ang Mimaropa nag-strategize kung paano matutulungan yung ating mga farmer beneficiaries na andun sa mga remote island communities na at that time hindi pa ganun ka-accessible ang mga internet. So, naisip namin na siguro mas maganda kung kami na lang ang pumunta sa kanila para mailapit ang opisina at makapag-render ng legal assistance na yun naman ang pinaka-purpose ng legal division ng DAR. So, nung time ni Director Makadingdang, yung doon nag-start na conceptualize itong Lawyers to the Beneficiary. Ang unang pinuntahan namin at that time is Marinduque. Sila ang first na napuntahan noong 2020. So naging maganda naman ang reception. Nakita namin na maganda ang naidulot kasi unang-una na-break niya yung barrier sa time and distance. Oo, At para this- pala tong yes. Doctors to the Barrio. Yes. Oo. Actually, doon siya na pattern. Yes, Kasi oo. 2020, yan ay sabi nyo nga pandemic era pa yan Yes, oo. Halos papasimula pa lamang ang COVID-19 pandemic. Mismong ang DARNA ang lumapit sa ating mga kababayang mga magsasaka o nagmamayari ng lupa dito sa mga, sabi nga kanina ni Attorney Lourdes o Attorney Det, ay mga liblib na lugar Yes, ang pinuntahan oo. mismo ng ating mga abogado mula sa DAR upang magbigay ng libreng konsultasyon
sa ating mga magsasaka, sa ating mga kababayan na merong katanungan kaugnay sa legalidad ng kanilang lupang sakahan. Oo, dako naman tayo kay Attorney Tomas. Yan. Attorney Tomas, sa ito po, dahil since 2020 pa pala itong programa, paano naman po natutulungan ang mga ARBs? Ano na yung mga so far ang nakamit nitong programa? Ano na yung mga legal cases na inyong nasolusyonan, na ipanalo? Magandang umaga po. Dito, Pulibasa, ang Oriental Mindoro, isang napakalaking probinsya. Maraming mga bayan po sa amin na wala talaga silang access sa free legal services, lalo pa yung ating mga magsasaka. Isa po sa mga naging matagumpay na mga nasolusyonan ng programa ay yung pong ating bisita na farmers. Dito po, ilang taon na po na suliranin nila sa kanilang lupa ang pangsakahan ang matagal na nilang suliranin na dumating sa punto na halos nawala na sila ng pag-asa, walang pag-asa sa mga barangay, hindi nagkaayos, na natulungan nitong ating lawyer sa beneficiaryo. Tayo na mismo ang pumunta sa lugar kung saan nandun yung ating mga farmers, na tayo po yung namagitan sa usapin ng may-ari ng lupa at sa kanila, sa mga magsasaka, para matapos na po yung matagal na nilang suliranin sa lupa. Nagkaroon na po sila ng mga kasunduan na naging matahimik na ho yung buhay. Nagkaroon ng peace of mind na yung ating mga farmers, na naging lumakas yung kanilang paniniwala sa atin, sa DAR, na nandito tayo para tumulong. May balik yung tiwala ng mga farmers sa Department of Agrarian and Reform, na nagbibigay ng mga libreng legal services, maging yung kanilang mga personal na mga suliranin, hindi lang yung sa agraryo na usapin, na ilalapit na rin sa amin, dahil pagkakataon na rin nila na may makaharap na mga abogado, ay tinatanggap po namin lahat ng kanilang mga usapin. Basta may problema sa lupa, Yes. pag-aari ng lupa, pwedeng lumapit sa ilalim Yes nitong po. programa. Yes. Even nakakatuwa, no, kasi pati mga landowners kung minsan pumupunta doon, nag-i-inquire sila, ano ba ang karapatan namin sa ilalim ng agraryo? May mga tenants kami. Ano ba ang dapat na gawin namin? So, nag-a-advise kami para i-guide sila, para maging harmonious ba yung relationship nila as landowners and tenant. Magandang mabigyan din dito yung sinabing libre. Ito Yes. po ay libreng programa ng DAR sa ating mga kababayang mga magsasaka na nakikinig ngayon sa kanilang mga radyo habang tinitingnan ng kanilang kabukiran. Kung kayo po ay may problema sa inyong lupa, may ganito pong programa ang DAR na Lawyers to the Beneficiary Program, kung saan libre pong pwede kayong kumonsulta. Pwede kayong kumonsulta kung kayo'y may problema sa lupa, at hindi nga lang actually mga magsasaka, pati yung landowner, Sinasabi dito ni Attorney Det, pwedeng kumonsulta maging yung mga may-ari ng lupa, ano ang karapatan nila. Ang mga magsasaka naman na nangangalaga at nagtatanim, nagbubungkal ng lupa para dito sa mga kanilang inaalagaang lupa o tinataniman, pwede po, welcome po dito sa programang ito. At ang maganda, kayo mismo ang lumalapit sa mga komunidad kung saan ang alam natin, yung mga lugar ng sakahan, ang ating mga kabukiran, malalayo talaga sa mga bayan. Kung saan dito pwedeng lumapit ang ating mga magsasaka, hindi na nila kailangang iwan ng pagkalayo-layo ang kanilang bukid, ang kanilang mga alagang hayop na walang magpapakain o magbabantay, o kaya babiyahe pa, di ba? Iba talagang tumatawid pa ng ilog para makapunta sa bayan. Kayo mismo ay pumupunta sa lugar simula pa 2020 etong programang ito para magbigay ng libreng konsultasyong legal sa ating mga kababayang magsasaka, nagmamay-ari ng lupa.
particular po sa mga rural areas. Alam nyo, malapit sa puso ko ang topic na ito, kaya nung ako'y biglang nautusang maupo dito sa programa, ay sabi ko nga, habang binabasa ko ang script, makaka-relate pala ako dahil alam nyo po, ako po ay laking bukid na bata sa San Jose del Monte, Bulacan, particular dyan sa Barangay Gaya-Gaya. Meron kaming 5 hektaryang lupa noon na kinalakihan. Po, kaya yun din po ay humarap sa usaping legal dahil noong unang panahon ang usapan lang noon ng lolo ko at nung may-ari ng lupa, sige, alagaan mo yung lupa na yan, magtanim ka, basta bibigyan mo lang kami ng gulay, kung ano mang mabibigay mo. Hanggang sa namatay ang lolo ko, ang tatay kong bunso ang naiwan at nangalaga sa lupang iyon. At dumating ang panahon na merong nag-angkin ng lupang ito. At 50 years na yun, inaalagaan, walang nagtumitira doon na mga informal settlers, tanging mga pananim na puno lamang ng mga gulay na tanim ng tatay ko at nanay ko ang tanim doon. At ang nangyari, maikwento ko dahil ito ay totoong nangyayari, realidad ito ng buhay ng mga may lupa at ng ating mga magsasaka. Dahil nga ang aking nanay at tatay ay nagbubukid, hindi man palay ang tinatanim, mga gulay. At ang tatay ko ang taga-tanim, ang nanay ko ang tagalako. Po? Yun po, At minsan, sumasama ako sa paglalako ng gulay nung ako'y bata. Ako tagadala ng supot, tagahawak ng mga barya, Umiikot po kami dyan sa Verde Heights Subdivision ng mga nakikinig ngayong mga taga-barangay Gaya-Gaya. At ayun po, sumailalim ito sa legal na proseso dahil nga may nag-aangkin na isang religious group na ito daw ay nabili na nila at wala raw kaming dokumento na papatunay dahil noon verbal lang naman walang papel. So nilaban ng 10 taon. Ang abogado po ay PAO, ang Public Attorney's Office. Hanggang sa nakalulungkot man dumaan po kami sa mga sa dahas Meron po misa ako po ay high school, dumating po na umuwi ako galing eskwela, lahat ng paninim naming mga gabi, mga kangkong, mga sitaw, scatter. Kasi gusto na po kaming paalisin talaga, pero lumalabang kaming legal. At dumating nga yung pagkakataon na yung peace of mind kanina nabanggit ni Attorney Tomas. Dahil nga sa feeling namin, anytime pwede kaming imamasaker doon dahil ginagamitan kami ng dahas, ng pagpuputol ng puno, pinuputol yung mga halaman, mga tanim na gulay na pinaghirapang palakihin at ipunla at itanim ng aking mga magulang. Alam nyo yung peace of mind, iba talaga talagang every night, dahil ang bahay noon wala namang kandado walang kandado ng talagang doorknob. Talagang pag natutulog ang tatay ko, may katabi ang gulok para sakali mang may magmasakar sa amin, buksan ang pinto, pagpapatayin kami para mapalaya sa lupang yun. Yun ang naidulot nun. Pero yun nga, after 10 years ng pakikibaka, ay hindi po kami nanalo. Pero meron naman pong binigay. Mamaya ikikwento ko pa yung ibang storya, dahil isinasabi ko lang ito sa ating mga listeners at viewers, dahil ito po ay realidad ng kwento ng ating mga magsasaka at landowner sa ating bayang Pilipinas. Dako tayo ulit, mamaya natin dadakuan yung mga ARBs natin nandito si Tatay Edison at si Nanay Anselma. Ito pong paano po kayo lalapitan? Halimbawa, punta po tayo kay Attorney Det. Halimbawa, nandun na kayo sa isang komunidad. Paano yung pagbibigay nyo ng legal assistance? Paano po kayo pupuntahan doon? Paano po malalaman ng ating mga kababayan na, pupunta pala dito ang DAR. May gantong legal service, free legal service para sa mga gusto. Paano po yung communication sa ating mga magsasaka, sa ating mga kababayan sa rural areas? DAR Provincial Office, makikipag-coordinate yan sa mga MARO. Meron kaming Municipal Agrarian Reform Program Officer. Sila yung mga nasa grassroots. Alam nila yung nangyayari doon. So, makikipag-coordinate ang DAR po doon, i-identify kung saan yung lugar na maraming nangangailangan ng assistance at identify din nila kung saan yung pinaka-accessible para sa lahat. So from there, punta sila sa mga barangay,
yung mga barangay captain, officials, nakikipag-coordinate sila. So, dun inaanunsyo. Naglalagay ng mga tarpaulin, may information dissemination on the part of the barangays. Yun. So, sa LGU naman, sila na yung nagpo-provide ng mga venue. Very supportive naman ng mga LGU kasi nakita naman nila yung magandang effect sa mga farmers. So, pagdating namin doon, meron ng venue, nakaayos na lahat. Dire-diretso na yan, may kanya-kanyang table na kami. So mahalaga yung coordination sa ating local Yes, government oo, unit. Para rin po yan sa, syempre sa peace. 'Di ba? Hindi kasi itong ating mga kababayan, syempre may ilan dyan nagpo-protesta o kaya naman kayo pupunta sa liblib na lugar. Yes, Posibleng meron dyan mga NPA, mga rebelding grupo. Lalo na't yung mga lugar na yan, posibleng ang isolated, malayo ang authorities. So, mahalaga, eto mayroon palang coordination at maganda ang coordination sa ating local government unit. Sabi nga kanina ni Attorney Det, dun sa pinaka-accessible na lugar kung saan pwedeng madaling mapuntahan ng ating mga lawyers at pwede rin namang madaling mapuntahan din ng ating mga mga kukonsultang mga magasaka o landowner. Oo. So, eto po bang programang itong ano po bang pamantayan ninyo para makatanggap ng legal na tulong? Halimbawa, ako bilang isang landowner, pupunta ako doon at kailangan ko po bang mag-present ng mga dokumento o kahit free advice lang ito, kahit wala kang dala o wala kang paano po ang proseso, Attorney Tomas? Sa amin, wala namang limitation o ginagawang screening. Pag pumunta dun yung tao sa kung saan ginaganap yung lawyers to the beneficiaryo, ina-accommodate namin lahat sila. May ilang mga staff kami na tinatanong na kung ano ba yung issue. Tapos sinasegregate namin sa site na mismo. Ito yung mga nangangailangan ng legal opinion. Ito yung mga farmer ang nangangailangan ng legal opinion. Nandito naman yung landowner. Tapos kung meron pong mga mediation na nakaset doon sa araw na yon, nandun din sila sa isang lugar, inaayos na namin, sinasegregate na namin. Sabihin, hindi namin pinagbabawalan ang mga sino mang tao ang lumalapit. Lahat ay ina-accommodate ng lawyers to the beneficiary. Welcome. Alam nyo, hanga po ako sa inyong mga abogado dito sa ating sa DAR. Kasi ang iba po ang approach na kailangan sa ating mga magsasaka. Yes. Paano po yung adjustment na ginagawa niyong approach? Dahil syempre, kailangan mong mapaunawa sa kanila sa madaling pamamaraan, sa simpleng mga salita, terminology. Kayo po, Attorney Det, anong adjustment nyo na kailangan para maparating sa kanila yung impormasyon na ganito ang dapat gawin? Ganito po, tatay, nanay, ang inyong karapatan sa lupang yan. Paano? So, hindi naman kasi lahat ng mga farmers natin is educated or correct. sapat yung kinalaman nila sa batas. So, kami, ang ginagawa namin is bumababa kami sa level nila kung paano i-explain yung kanilang karapatan bilang farmer sa ilalim ng programa namin. Kung minsan medyo mahirap, pero talagang kailangan mong i-convey yung message sa kanila. So, tinitingnan namin syempre kung hanggang saan yung alam muna nila sa DAR at inaalam namin yung problema nila. So, pag nalaman namin yon, doon kami pumapasok na sa tingin namin naiintindihan nila. Kasi hindi mo naman pwedeng i-apply yung regular na nakikipag-usap ka sa kapwa lawyer or sa mga yung talagang highly educated na may alam sa batas ng DAR. So, kailangan mo talagang bumaba, abutin yung kanilang kaalaman. Gaano ba katagal, Attorney Tomas, etong gantong programa? Isang whole day po ba ito? O meron po kayong 3 days na pupunta dito sa isang region? Gaano katagal itong programa na pagka kayo bumibisita sa isang lugar? Madalas buong linggo ang programang ito. Iba't ibang lugar. Isang araw, ibang lugar. Sunod na araw sa ibang lugar naman. Hindi siya natatapos yung programa sa buong linggo
may mga follow-up din kami ginagawa. Kung hindi nasolusyonan nung araw na yon, yung maging suliranin, binabalikan po ng ating mga lawyers at saka yung ating mga legal officers. Nagtatakda po uli sila ng mga oras at panahon para matuloy yung usapin. Kung hindi man nagkasundo, nagkakaroon kami ng follow-up. Yes. Sakali man ito na nag-follow up na, yun po ba ay kumbaga kayo na ang magsisilbing abogado niya? Lagi nyo na siyang gagabayan ng bibigyan ng legal advice? Paano po yung kumbaga relationship nyo between the farmers or yung mismong client? Attorney Edet. So, pag kasi nag-ano kami ng legal advice, meron kaming form na pinipilapan. So, nandun yung background, tapos andun yung recommendation. So, yung recommendation na yon from there, doon susundan yung proseso. Ibibigay namin sa DAR Provincial Office yun, at yung mga legal officers or mga lawyers, sila na ang ang tumutuloy, nagpa-follow up, ano na yung nangyari, at sa kanila na din pupunta yung mga client. May legal process. Alam niyo po, ang madalas lang ang problema natin sa legal system in general sa Pilipinas ay matagal. Dito po ba sa ilalim ng programang ito, gaano kabilis ang sabihin na nating hustisya? Oo. Kasi compared sa court, ito kasi tutok lang sa agrarian. So mas mabilis ang proseso dito. Usually summary. Hindi kami yung typical na court proceedings na ang daming mga hinihingi, maraming mga proseso. Ito simple lang. At talagang pinapabilis namin kasi alam namin yung urgency on the part of the farmers na hindi sila yung pwedeng matagal. Hindi pwedeng matagal. So, as much as possible, basta nagkaroon ng kaso, talagang mabilis yan. Binibilisan namin yan. Ayun ang maganda, no? Na malaman natin at malaman ng ating mga magsasaka na nakikinig ngayon, ng ating mga landowner na may pag-asa, no? Mailaban ang kanilang karapatan. Kung kayo'y napanghihinaan ng loob, na naku, ang tagal niyan, tapos mayaman pa yung kalaban namin. Parang mayaman versus mahirap pagkausapin ng lupa, talagang nanghihina ang loob ng ating mga magsasaka, ng ating mga, sabihin na nating nangangalaga ng lupa na yan, mga tenant ng lupa na yan. Pero ito sa ilalim ng Lawyers to the Beneficiary program ng DARA, ito pala ay mas mabilis kumpara sa typical na proseso sa korte. Yes. Mamaya po, aantabayanan natin sa pagbabalik ng DAR sa DZRH. Ito, aalamin natin itong kwento ng mga ARB. Ito pong mga nagbinipisyo dito sa ilalim ng programa nating binabanggit nga dito sa DAR sa DZRH. Magbabalik po ang programa sa oras na 8:28. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Now we are unboxing MX Sweet Coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Nagbabalik po ang DAR sa DZRH sa special on Saturday sa ngalan pa rin ni Dr. Cesar Chavez. Inyo pa rin pong napapakinggan Tina Nolasco kasama po ang ating mga abogado mula sa Lawyers to the Beneficiary Program at ang ating Agrarian Reform beneficiaries o ang ating mga ARB. Ano po? At kanina nga po nabitin ko ang aking kwento dahil ito ay mas magandang buuin yung kwento sa ating mga, ito nakaka-relate kasi ako dito sa ating mga ARBs na ipinaglaban ang kanilang karapatan sa kanilang lupa na tinaniman at kanilang tinuluyan o tinirhan ng napakatagal na panahon. Oo, ito nga pong kasama natin ay si Tatay Edison de Roma, mula pa yan syempre sa Pola Oriental Mindoro, at si Tita Anselma. Tita na lang daw, kasi hindi naman mukhang mukhang tita lang ito si Tita Anselma Siguenza. Ano po? Unahin natin si Tatay Edison. O, Tatay Edison, gaano nyo po katagal ng tinataniman, sinasaka itong inyong lupang pinaglaban ninyo at kinonsulta sa ating mga abogado dito sa ilalim ng programang Lawyers to the Beneficiary Program ng DARA? Bali, 36 na taon na po, ma'am. 36? Opo. Oo, kayo ay 64 years old. So, kalahati ng buhay nyo, halos kalahati ng buhay nyo, kayo ay nakatira na doon? Opo. Doon na ho kayo lumaki? Saan po ba yung particular sa Oriental Mindoro? Sa bayan po ng Pula. Pola, oo, Opo. Barangay Calabasan nun po yung lupa. Oo, gaano kalaki po ang lupang ito? Bali, kulang 3 hektarya po.
Oo. Ano po ba yung inyong, para lang po sa kaalaman ng ating mga nakikinig at nanonood, ano po yung suliranin o problemang inyong kinaharap dito sa lupang inyong inalagaan at sinakaw, nagtanim ng napakatagal na panahon na? So, bali, naging problema po, gusto akong palisin yung may-ari na lupa ng walang bayad. Sabi po kasi nila, wala daw namang kasulatan. So, tama po naman na wala kasulatan. Kasi nga po yun ay, ang may-ari ultimo sa noon ay ang aking kapatid, ay pinagbili sa kanila. So, nung mabili nung may-ari ng lupa, ako yung po naging tenant sa loob ng 36 na taon. Eh, gusto pa akong palisin ng walang bayad. So, hindi po ako pumayag at nilapit ko po sa DAR. Kailan po ito? Kailan po ito nangyari? So, matagal-tagal na po bago naayos. Bago po kasi nakarating kami ng DAR, dinala muna ako sa barangay. So, ilang barangay yung dinala ako sa Matortula, Kalabasan, sa Pahilahan. So, hindi po naayos. Hanggang sa bumalik po ako ng DAR at yun, nagkaroon po ng proseso doon para maayos yung problema namin. Paano nyo po nalaman na may gantong programa ang DAR? At sino po nagkwento sa inyo, dito kayo kumonsulta, ito, makasolusyonan ang problema ninyo? So, yung pong DAR sa Socorro na nagkwento sa amin na meron daw pong gaganaping pag-uusap sa barangay ng Socorro para mag-ayos ng mga problema. So, agad-agad po akong pumunta nung patawag nila. At yun po, pagdating dun nagkaroon po ng usapin patungkol dun sa aming problema. At sa tulong po nung nandar, so naayos po yung problema namin. Oo, kumbaga bumuo po ng kasunduan. Opo. Hindi na dumating ito sa korte, sa ilalim pa lang ng programa. Kung kakalkulain po natin gaano katagal, mga 1 taon o wala pang 1 taon? Wala pa po 1 taon, saglit lang. So totoo na ganun kabilis pagka dito po natin inilapit, mareresolve ba agad? Opo. Oo, ngayon po saan po kayo nakatira ngayon? So bali po, nakabili ako ng isang maliit na lote, mga 15 lang siguro yun, meter. So doon po kami nakatira ng pamilya ko ngayon. At yun, wala na akong lupa na inaintindi ngayon. So salamat po sa DAR at na-solve yung problema namin. Oo, nung mga panahon ba yun na tatay, nung kayo ay namumblema, syempre, papaalisin na lang kayo. Hindi nyo alam saan kayong, sabihin na natin, saan kangkungan kayo itatapon, di ba? Ganon no? Paano na ito? Ang tagal kong naninirahan dito, nandito na, meron kasi tayong emosyon na napupunla sa lugar. Alam nyo, nung ako nga po ay iniwan po namin yung kabukiran namin yun. Kasi hindi naman sobrang layo, pero namimiss mo yung lugar na iyong nilalakaran, pinaglalaruan, at syempre yung mga prutas, yung mga tanim nyo dong gulay na nasa alos, nandyan lang, makakapitas ka na, makakakuha ka na ng mga gulay. Ano pong pakiramdam na nung kayo ay parang nabunutan na ng tinik na at least kahit papaano meron akong nakuha? Ano pong kapayapaan sa isipang na idulot sa inyo nun, tatay? So, malaki po dahil nung hindi pa kami nagkakaayos, namumroblema ako papunta ro kasi malayo po sa bahay na akin tinitirhan yung aking lupa na ayos. So, kailangan munang mag-aksaya ng mga kalahating oras bago makarating sa lupa na naayos. At nung maayos nga po, ay malaking tulong na sa akin dahil yung aking problema na mabigat ay biglang gumaan, biglang nawala. No? So, salamat nga po ulit sa tindar at talagang naroon sila para tumulong sa problema ng mga tenants. Oo. Sa tingin nyo naman po, naging patas at para ito po ay request nyo lang din naman kahit papaano magkaroon ako ng kabayaran. Aminado naman kami, ganun kasi aminado naman kami, di namin talaga yan lupa. Pero meron kaming naipunlanan dyang mga tanim, may naitanim na kami dyan at inalagaan ang lupang ito. Sa tingin nyo, naging patas naman itong naging desisyon at naging kasunduan nyo sa pagitan nitong landowner at sa inyo? Ayos naman po naging patas dahil kung titingnan ko pong mabuti, parang kulang pa yung ibibigay sa akin. Kaya lang,
wala naman akong karapatan na lakihan ng hingi. Correct. No? Kung lalakihan ko naman, hindi rin naman kaya ibigay. So, humingi na lang po ako ng yung maluwag din sa kanilang puso at maluwag sa akin. 155,000. Oo, kapalit nung 3 hectares. Yun po, Oo. kapalit yun. Sa amin po kasi, maibahagi ko lang din, yung 5 hectares, dyan sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan, ang naipanalo po namin dyan, napagkasunduan lang din naman ito, ay 130 square meter. Doon po kami nakatira ngayon. At may cash na 100,000. Gusto ko dahil kasama naman na natin ang ating mga abogado, paano po ba ang nagiging computation dyan? Yun ba ay request lamang? Yun ba ay sa pagitan lang? Meron po ba tayong computation dyan? Paano ang nagiging calculation sa karapatan ng nangalaga sa lupa at sa karapatan nung mismong sinasabing nagmay-ari na daw, bumili na raw sa lupa na yun? Attorney Tomas. Base sa RA 6657, merong computation kung magkano ang ibinibigay na disturbance compensation. Kung sakaling ita-terminate na yung relationship ng landowner at saka yung tenant, ang nakalagay sa batas ay 5 times ng average gross harvest in 5 years. Yun yung nagiging computation. Inaalam natin kung ano yung gross harvest nung lupa in 5 years, ina-average times 5. Yun yung pinagbabasehan ng disturbance compensation. Kung sakaling puputulin na yung relasyon ng tenant at saka landowner. Oo, nasa ilalim din po siguro ng kasunduan na alimbawa dahil nabanggit nyo yung kumbaga anong katumbas nitong mga tanim doon, anong value nun, nasa kasunduan din na syempre wala na kayong pagmamay-ari dyan na mga pananim, di na kayo pwedeng kumuha. Tama po ba? Iiwan totally. Ibo-voluntarily surrender na nung farmer yung posisyon do sa lupa kapalit nung halaga na pinagbasihan doon sa computation. Balik tayo kay Tatay Edison. Ano po bang tanim nyo doon sa lupa na 3 hectares? Ang tanim po doon may lansones, sinturis. Ano po? Sinturis. Ano po yun? Dahil di ba dalandan. Dalandan, okay. Citrus, okay. So, saka po rambutan. Wow, paborito ko lahat ng sinabi. Ano pa, Tay? So, may niyog din. Talagang marami ng pananim, ganun talaga. Pero ayun po ang malinaw sa ating mga kababayang magsasaka, landowner na may problema sa lupa, sakali mang magkaroon ng kasunduan, yan po ay may computation at nakasaad sa batas. Hindi lang po yan basta, sige, 50,000, malis na kayo dyan. Hindi. Merong ginagawang computation ang ating ang abogado, nasa batas po yan, kung ano po talaga yung equivalent, katumbas ng halaga nitong lupa, gaano kalaki yan, ano yung mga nakatanim dyan, ano yung value niyan, para maging kabayaran sa inyo. Sakali mang kayo'y magkasundo na umalis na nga dyan at isurrender na lahat nung nakatanim dyan sa lupang sakahan na yan. Papunta naman tayo. Okay, salamat po Tatay Edison. Salamat po. Nasolusyonan po. Sabi ni Tatay Edison, wala pang 1 taon. Ganon kabilis. Sa amin kasi 10 taon. Sobrang stress talaga yun ang nanay at tatay ko na nakikinig ngayon. Eto, ang si Tita Anselma Siguenza. Eto, kayo naman po, ano pong usaping legal sa lupa ang inyong dinulog sa programa? Bali, kami po kasi ay nagsasaka ng 24 hectares na palayan. Ay may dumating po sa aming balita na sabi, yung 15 hectares daw po sold out na. So, nagulat po yung mga tenants. Bakit hindi po namin alam na yun pala ay sold out na? Wala pong pasabi. Ayun naman pala po ay mga bali-balita lang kasi pinasok po siya ng mga agents yung mga gustong magbenta at gustong kumita doon sa ngayon po, kami po ay lumapit sa barangay at tinanong po namin, ano po ba ang karapatan namin? Kasi ang tagal na namin dito, halos mahigit 60 decades na po kaming nagtatrabaho simula pa sa mga magulang namin. Ngayon po, nagpatawag po yung may-ari ng lupa, tapos yung mga tenants, nag-usap po sa barangay. Hindi pa rin po nag-ayos kasi may kanya-kanya din pong pinaglalabang karapatan, ganyan. Tapos, ang ginawa po nila, in-endorse po nila kami sa MARO. Ang MARO ay Municipal Agrarian Reform Officer. Opo. Okay. Doon po ulit kami na nag-meeting. Ngayon,
may mga sinabi po sa aming karapatan na ito ang karapatan namin, may karapatan din po yung may-ari ng lupa, ganyan. Medyo naliwanagan naman po. Salamat po doon sa DAR kasi kahit po halimbawa hindi po alam ng mga magsasaka hanggang saan kami pwedeng lumaban. Tama. Ganun po. Eh ngayon po naipaliwanag naman po sa amin ng maayos na ito po ang pwede ninyong gawin at ilaban. Ngayon po nagkaroon kami ng kasunduan na yung may-ari ng lupa bago niya po ibenta sa iba, kami po muna yung tatanungin kung gusto pa namin bumili. Kayo dapat ang tatanungin kung gusto niyo bang bumili nito. Opo. So, anong nangyari po, yung mga may pambili, mga nakabili po, tapos yung walang pambili, binigyan po ko ng cash settlement. Magkano? Bali, 200 per hectare po. 200K. Oo, pwede na din. At least, di ba? Tapos may may dagdag pa rin settlement. po yun na kasi sa tagal po ng panahon, yung mga tenants, nagkaroon na ng bahay doon sa lupa. So, nagkaroon pa po ng additional na yung mga may-ari ng bahay ay binigyan ng 150 square meter para po doon sa tirahan nila na libre na rin po. Oo, win-win solution. Opo. Ayun ang maganda doon. No? At gaano po katagal ito na-resolba? Bali, yung issue po ay lumabas year 2023. Tapos nag-usap po ng 2024. Nito pong 2025, lumabas nga po yung programa ng agrarian na yung lawyers to the beneficiary. Doon po kami nagkaayos. Sa tulong po noon. Doon mas napabilis yung mga Mas proseso. napabilis po yung proseso dahil doon. Buti na lang. Opo, buti na salamat lang po. na buo ang programang yan. Opo. Napabilis yung mga agam-agam, mga problema ng ating mga magsasaka na sumusuko na. Totoo po yan na maraming sumusuko na. Sige na, hayaan natin para wag na tayo ma-stress, di ba? At meron po ba kay Attorney Det, meron po ba tayong mga kwento na bukod sa kwento ni na Tatay Edison at Tita Anselma, meron po ba kayong mga compilation ng mga kwento ng ating mga naging beneficiary na netong programa? Yes, one time sa Mindoro Oriental yata yun or Occidental, meron kasing nagpuntang landowner doon. Ayaw kasi makapag-ayos ng tenant. Ayaw humarap actually. Busy, nasa bukid. So, ang ginawa namin, pumunta kami mismo doon sa bahay ng magagabi na yun, mga past 5 na yun. Pumunta kami doon sa bahay ng tenant na hindi naman kalayuan sa landowner. So, pinagharap namin sila at nalaman namin na meron lang palang miscommunication. So, from there, kasi ang sabi ng tenant, ang sabi daw ng tita niya, sabi ng ganito. Maraming ganito. sabi-sabi. So, doon siya naniniwala. Oo. So, ang sabi namin, huwag kayong makikinig kung kani-kanino, lapit kayo sa DAR. So, pinayuhan namin, kaharap yung landowner, yung tenant, pati yung ibang anak. So, from there, nalaman nila na ganito palang dapat gawin, ganito ang karapatan namin, ganito ang hindi dapat gawin. So, napag-ayos namin sila, naging harmonious na yung relationship nila. Very dedicated din po kayo no? Yes. Sa inyong pagtulong. Oo, kasi sayang nandun na kami sa lugar Oo, kahit gabi, sabi nga dito ni Attorney Det, no, kahit gabi, susuungin ang kabukiran. Di ba? Maglalakad sa madilim na daan sa mga, di ba? Maliblib na lugar para lang magbigay ng libreng konsultasyon, mabigyan ng linaw ang isipan ng ating mga magsasaka, ng ating landowner. Well, anyway, bitinin po muna natin dahil magbabalik po ang DAR sa DZRH sa oras na 8:49 a.m. RH number 1. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nagbabalik po ang DAR sa DZRH sa huling bahagi ng ating programa. Kanina po ay bahagyang nabitin ang ating usapan sa mga memorable stories ng ating mga magsasaka at landowner. Kaugnay dito sa paglaban nila sa kanilang karapatan sa lupa. Eto, puntahan naman natin si Attorney Tomas. Sir, kanina nabanggit natin, meron ba kayong compilation ng mga kwento nitong mga inyong successful stories, successful legal stories ng ating mga ARBs? Ang Darmy Maropa naglabas ng coffee table book. Bali, 2 edition na siya. Ito yung The Lawyers to the Beneficiaryo. Nandito, mababasa dito yung mga success stories ng mga issues na na-resolve ng Lawyers to the Beneficiaryo sa buong Mimaropa provinces. Nandito lahat yung kung ano ba yung pinag-umpisahan ng kanilang suliranin at kung paano nasolusyonan ng programa yung kanilang mga usapin. Meron po ba tayong datos? Gaano nakarami? Kahit estimate lang na ilan na ang legal cases na inyong na-resolba? Yes. This year 2025, 800 plus. 825 yata or 840. Buong region na yon. Ang pinakamarami is Romblon. Romblon. Yes. So, ibig sabihin, mas maraming usaping sa lupa doon sa Romblon ba? Dahil po, madalas kayo magpunta doon. Hindi naman. Actually, umiikot kasi kami. Yes, okay. umiikot kami. Siguro nagkataon nung
pagpunta namin doon, kasi pag umiikot kami ganyan, marami na din nag-aabang. So, kamukha nun may proper coordination, nalaman nila. So, that time, siguro nagkataon na talagang hinihintay din kami. So, ang daming pumunta. At least nasa 800 plus na. Yes, At yes. successful stories to lahat, no? Lahat yan ay nagkaroon ng benefits man lang ang ating mga magsasaka o landowner doon sa lupang kanilang ipinaglalaban. Oo, magandang malaman po yan na merong mga successful stories ng pinaglalaban yung kanilang karapatan at naging matagumpay. Kaya wag pong panghinaan ng loob ang ating mga magsasaka, ang ating mga landowner sa karapatan nila sa lupa. Marami po kasing ganyan na nangihina na ang loob, lalo na kung ang kalaban nga ay mayaman at sila ay mahirap. Ano pong maipapayo nyo, no? Sa ating mga kababayan na may ganitong parehas na problema sa lupa? Attorney Tomas. Sa amin sa probinsya ng Oriental Mindoro, bukas po ang aming tanggapan sa DAR sa lahat ng mga suliranin ng ating mga farmers, maging ang mga landowner sa usapin nila sa kanilang lupa. Matatagpuan po ang aming opisina sa Calapan City, sa Barangay Masipit, para dun puntahan. At meron din po kaming mga Municipal Agrarian Reform Office sa mga bayan-bayan na yun naman po ay alam po ng mga ating mga farmer beneficiary at saka yung mga farmers kung saan sila mapupuntahan. Yun naman pala. Pwede rin po accessible. kaming magbigay ng numero na pwedeng sige. matawagan Oo, ito makinig. sa provincial office. Sa legal division po ito, 0963-783-2952. Pwede Pakiulit nga po, baka po merong nagsisave na ating mga kababayan, ano? 0963-783-2952. Okay. Pwede po dyan. Meron po ba kayo, Attorney Dat naman? Meron po kayong social media page? Pwede po bang mag-message doon Yes, sa Facebook? meron Saan po? kaming Facebook. Facebook. Oo, meron kaming Facebook. Pwede silang mag-private message. Pwede din silang tumawag. Active naman po, may nagre-reply naman po doon. Yes, oo, may mga, pwede din silang mag-email. Open naman. Yun ang maganda, no? At ito naman sa ating mga ARBs, ano? Ano po naman ang inyong Tatay Edison muna, no? Tatay Edison, ano pong mapapayo nyo sa inyong mga kapwa magsasaka, kapwa nagkaroon ng problema, pares sa problema sa lupa? Ano pong mapapayo nyo sa kanila? So, payo ko sa mga kasulat-sulatinan, huwag kayong matakot na ipaglaban yung ating karapatan kasi meron naman tayong DAR na pwedeng lapitan. Kaya, laban lang mga kapwa ko tinan. So, yun lang po at maraming salamat. Mahalagang lumaban kesa hindi mo naipaglaban man lang. Oo. O, si Tita Anselma naman. Sa akin po, advice ko lang po dun sa kapwa ko tenants, bago po kayo lumapit sa iba, sa DAR na lang po muna. Kasi mas maiipaliwanag po nila sa atin kung ano yung ating mga dapat malaman. At hindi po sila papanig sa isang side lang. Wala po silang kinikilingan, patas po silang lumaban. Yan lang po. Very well said. Maraming salamat po, ano. At napakagandang malaman ang gantong klase ng programa na meron ng ating DAR. Dahil siguro ang daming nakarelate, ang daming ating listeners na nakarelate dito at pinakamahalaga po talagang mahalagang maipaglaban ang karapatan at malaman yung information kaugnay, yung legalidad kaugnay dito sa karapatan ng ating mga landowner, ng ating mga magsasaka sa kanilang usapin sa lupa. Maraming salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating isang oras na programa sa DAR sa DZRH. Sa ngalan po muli ni Dr. Cesar Chavez, inyo pong nakasama sa isang oras na programa ang inyong lingkod, Tina Nolasco. Maraming salamat. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Facts and Figures is brought to you
Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic